don't see it, you're working. Even when I can feel it, you're working. You never stop working. Never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Come on, sing it out. You never stop. You never stop working.
Praise God! Purihin po ang Panginoon. Good morning, good noon, good afternoon, good evening. Nasaan man po kayong panig ng mundo ngayon, gusto ko po kayong batiin ng isang mapagpalang araw ng linggo. Happy Amazing Sunday, and I hope that you are all doing well. This is Pastor Paul Balgos of Amazing of Crossover Campus na lagi pong nagpapaalala sa atin. Ano man po ang ating mga pinagdadaanan, gaano man katindi, gaano kahirap, gaano ka-challenging, gaano ka-blurry, gaano kadilim, gaano kabigat, gusto ko pong sabihin sa inyo at ipaalala sa inyo that biblically speaking, mas marami pa rin po tayong mga bagay na tsak ipagpasalamat dapat natin sa ating pong Panginoon. Bago po tayo mag-proceed, pwede po bang i-type nyo muna sa comment section, where are you watching right now? Saan po kayong panig ng mundo ngayon? Nasa Asia man kayo? Nasa bandang Europe man kayo? Nasaan panig po kayo ng Pilipinas? Luzon, Visayas, Mindanao? I-type nyo po yan sa comment section para at least ma-encourage yung ating pong lumalagong online community dito po sa Amazing of Crossover Campus. And ngayon po ay nasa second installment na po tayo ng ating pong brand new series for the month of May entitled Seasons of the Soul. Pwede po bang i-type nyo sa comment section, Seasons of the Soul. Pinag-uusapan po natin yan sa buong buwan po ng May. God is at work in every seasons of life. Last week, pinag-usapan natin yung iba't ibang season ng buhay natin. May season na tag-ulan, may season na tag-tuyo, may season na masaya, may season na malungkot, may season na breakthrough, may season na breakdown, may season na open doors, may season na closed doors. At lahat po yan, di ba pinag-usapan natin, may divine season po na inilagay ang ating Panginoon under the heaven. At syempre, hindi lamang po divine season, meron din pong divine reason. May purpose po ang lahat ng ating pong pinagdadaanan at I want you to be excited at bago po tayo mag-start, pwede po ba i-challenge ko kayo, i-hit nyo muna yung share button dyan po sa screen na nakikita nyo, i-share nyo po, i-hit nyo po yung share button para po ma-share nyo po ito sa inyo po mga timeline, sa inyo po mga group chat. At least bago po tayo mag-umpisa, makasabay natin yung mga kaibigan, katrabaho, classmate, kamanggagawa ninyo, na kung saan gusto nyo pong makapakinig din ng mabuting balita ng ating Panginoon. Pwede nyo rin silang itag ngayon, sabihin mo, makinig ka dito. At I believe ito pong mensaheng ito ay para po sa ating lahat. May tanong po ako sa inyo bago po tayo magpatuloy. Dumating na po ba sa punto ng buhay nyo na parang walang usad? I-type nyo nga sa comment section, walang usad. Sige, i-emphasize natin yung word na yan. Dumating na po ba sa punto ng buhay mo kung ikaw ay nag-aaral, nagtatrabaho, nagninegosyo, or perhaps meron kang nililigawan, may ka-relationship ka, na tila baga wala ng usad. Yung iba siguro sa atin nagpipray, pero parang walang sagot ang langit. Yung iba naman sa atin nagsusumikap, pero kahit anong pagsusumikap ko, I did my best. But I think my best wasn't good enough. Yan, parang kanta yung pastor ha. Nagsusumikap tayo pero parang walang resulta. Yung iba naman sa atin, literally or figuratively, may tinatanim tayo pero wala tayong nakikitang bunga. At kung minsan, whenever na meron tayong ginagawa tas walang usad, doon po pumapasok yung pinakadelikado, I should say, pinakadelikadong temptation. Hindi ang kasalanan, kundi yung pagsuko. May mga punto sa buhay natin na dahil wala pong nangyayari sa relationship, wala pong nangyayari sa business, sa negosyo, and even sa ating pong spiritual growth, parang gusto na po nating itigil yung mga ginagawa natin. Now, napakaganda po ng sasagutin natin tanong no, sa umaga, hapon, tanghali. Depende anong oras po kayo nakakapanood. Paano ba tayo mananatiling consistent? As a follower of Christ, as a follower of our Lord Jesus, bilang po mga mananampalataya, bilang mga Kristiyano, paano ako mananatiling consistent at productive kahit mabagal, kahit tahimik, kahit parang walang nangyayari sa season ng buhay kong ito. Alam niyo po, bakit ko sinasabi ito? Because the greatest danger in Christian life, in our Christian life, is not that we fail. Lahat po tayo nagfi-fail. Dumadaan po sa moment ng buhay natin na nagfi-fail tayo sa ating mga, sa mga consistency na mga ginagawa natin. May mga failure tayong pinagdadaanan. But the greatest danger in our Christian life is not that we fail, but that we will quit. Hindi po yung mga bumagsak tayo, kundi yung itigil na natin kung ano yung mga bagay na ginagawa natin
na sa tingin natin pinapagawa ng ating Panginoon. Mga kapatid, hindi po tayo natatalo sa buhay kapag ka nahihirapan na tayo. Natatalo po tayo sa ating buhay kapag ka tumitigil tayo. At gusto ko po kayong i-encourage, if you have your Bibles with you, I want you to open your Bibles with me sa Galatians chapter 6 verse 9. Basahin po natin sa ESV at ito po ang sinasabi ng verse 9. And let us not grow weary of doing good, for in due season we will reap if we do not give up. Dito po, sinasabi po ni Apostle Paul na sumulat po na Book of Galatians, may mga dinil po siya dyan, na mga false teachings, kinorek niya po dyan. Kung mapapansin nyo sa mga ibang mga books, medyo rhetoric yung pagkakasulat ni Apostle Paul, especially ang Book of Ephesians, Philippians. Pero pagdating ng Galatians, pinagalitan niya itong mga mananampalataya dito. Pero hindi niya rin naman ito hindi niya sinusulatan yung mga rebelde. No, may mga matitigas ulo, may mga pinagalitan siya, pero tinuturing niyang mga kapatid ito sa pananampalataya. Kaya lang itong mga Christians nung unang panahon, dumadating din sa punto ng buhay nila. By the way, yung dating po ng sulat ni Apostle Paul dito po sa Galatians ay hindi po rhetoric. Diatribe po, makikita nyo. Yung inis niya, yung galit niya. Pero in-encourage niya rin dahil sa kabila po ng kanilang mga pinagdadaanan, napapagod din silang gumawa ng tama. Dumating ba sa punto ng buhay mo, ng Christian life mo na tila baga napapagod ka ng gumawa ng tama? Di ba minsan may mga idea tayo na kung sino pa yung gumagawa ng tama, siya pa yung mali. Kung sino pa yung gumagawa ng matuwid, siya pa yung tinitingnan nilang baluktot. May mga punto sa buhay ng mga mananampalataya nung unang panahon na napapagod na rin silang gumawa ng tama. Kaya ang instruction sa kanila ni Apostle Paul ay intentional na paggawa po ng mabuti, na paggawa na kung ano yung righteous na matuwid na pinapagawa po ng ating Panginoon. Ibig sabihin, bakit niya po ini-encourage? Tanongin niyo nga po ko sa comment section. I-type niyo po sa comment section, why? Come on, I want to see those question, why, why, question mark. Come on, type nyo, bakit? Bakit binigyan niya ng instruction? Hindi lang ito base sa emosyon, kundi yung intentionality ng let us not grow weary in doing good. Bakit? Kasi darating talaga sa punto ng buhay natin na mapapagod tayo. Darating po sa point ng buhay natin na gusto na nating tumigil sa pagiging Christian, sa pagiging matuwid na nanay, na tatay. Darating po sa punto ng buhay natin na ititempt tayo ni Satan na bumalik na lang sa dating buhay. Pero bakit hindi dapat sumuko? Kasi po may context itong verse 9. Sabi po ng verse 7 and verse 8, atras lang po natin para makuha natin yung context nitong sinasabi ni Apostle Paul. Sabi niya, if you think you can fool God, you are only fooling yourselves. Kung sa tingin mo manloloko mo si Lord, niloloko mo lang ang sarili mo. Sabi niya, you will harvest what you plant. Aanihin mo kung ano ang iyong tinanim. Sabi ng verse 8, if you live to satisfy your sinful self, the harvest you will get from that will be eternal death. But, sabi niya, but if you live to please the Spirit, your harvest from the Spirit will be eternal life. So basically, sinasabi lang ni Apostle Paul, huwag kayong huminto sa paggawa ng mabuti kasi kung tunay kang ligtas, someday you will reap, aanihin mo yung eternal life, yung reward ng ating Panginoon. So basically, ang context nito, hindi lamang sa mga mabubuting bagay na tinatamasa natin dahil kay Lord. Ultimately, ang context po nito is about eternal life, yung reward natin sa ating Panginoon. Ibig sabihin, kaya sinasabi ni Apostle Paul na ipagpatuloy niya lang yan, meron po kasi system ang ating Panginoon na hindi nasisira. Ano yun? Ano yung pattern? Ano yung system? Ano yung principle na tinuturo ng Bible? Pag nagtanim ka, may katumbas na ani. Pag nagtanim ka nga ng sama ng loob, aani ka rin ng sama ng loob eh. Kapag ka nagtanim ka ng faithfulness, may katumbas na bunga. Kapag ka nagtanim ka ng obedience, may katumbas na reward. Pero may gap. Everybody type that in the chat, gap, G-A-P. May gap po sa pagitan ng sowing at reaping. Merong pong gap sa gitna ng pagtatanim at pag-ani. At doon po tayong mga Kristiyano sinusubok. Kaya ang tanong, hindi yung may aanihin ba ako? Ang tanong po, mananatili ba ako hanggang sa panahon ng ani? Kasi sa totoo lang, lahat po tayo, aminin man natin o hindi, lahat po tayo nagtatanim. Whether sa kabutihan o sa kasamaan, sa kalokohan o sa katwiran. Kaya po ang sabi ng Bible, malinaw, sabi niya, ang pangako ng Bible, in due season we will reap. Sigurado ang ani, pero ang kondisyon, if we do not give up.
Kaya bago po dumating ang bunga, dapat po muna nating sagutin ito. Kaya mo bang manatili kahit wala ka pang nakikita? Kaya mo bang manatili kahit hirap ka na sa buhay Kristiyano? So samahan niyo po ako sa umaga, tanghali, gabi, depende anong oras po kayo nakakapanood sa ating pong online pananambahan. Samahan niyo po ako sa ating topic entitled, When Your Season Feels Slow. When your season feels slow. The million-dollar question na sasagutin po natin sa mga panahon pong ito, sa mga sandaling ito is this: how can we stay committed? Paano ko mananatiling matatag? Paano ko mananatiling committed sa season ko kahit hindi ko pa nakikita yung resulta visibly? Pag-usapan po natin yan. Sabi po ng verse 1, and let us not grow weary of doing good. Point number 1, paano ko mananatiling committed sa season ko ito kahit ako ay nanay, ako ay tatay, ako ay estudyante, o ako ay isang Kristiyanong negosyante, hindi ko nakikita yung mga resulta pa ng ginagawa ko sa ngayon. Number 1, be firm in your season. Come on, type that in the chat, be firm. Type nyo po sa comment section, be firm. Yung phrase po na grow weary, galing po sa salitang Greek na agkakeo, na ang ibig sabihin ay to lose heart, to become discouraged, to faint inwardly. Now, mga kapatid, yung sinasabi po ng Bible, sabi niya, huwag kang mapapagod, huwag kang ma-discourage. Do not faint inwardly. Inwardly. Yung tinasabi po ng Bible, hindi po ito about physical exhaustion. It's about spiritual discouragement. Sinasabi po, ina-address po ni Apostle Paul, yung inner collapse po ng mga tao. Pakinggan nyo maigi. Yung inner collapse bago yung outward quitting. Listen to this very carefully. Bago mag-quit sa labas, may nangyari munang pag-collapse sa loob. Ibig sabihin, ang battle ng isang Christian ay hindi yung panlabas lamang, kundi yung nangyayari sa kanyang loob. Hindi nangyayari sa... Listen to this very carefully. The battle is not first in your hands. It is in your heart. Bago sinukuan ng tatay ang kanyang pamilya, meron muna nangyari sa kanyang kalooban. Bago sinukuan ng isang nanay yung kanyang family, may nangyari muna sa kanyang kalooban. Bago binitawan ng isang artist na na-discourage yung kanyang lapis, may nangyari muna sa kanyang kalooban. Bago bitawan ng isang driver ang kanyang manibela, may nangyari muna sa kanyang kalooban. Bago sumuko ang isang tao, bago bitawan ng isang pastor ang mikropono sa kanyang pagpipreach, may nangyari muna. Kaya tandaan mo, pakinggan maigi, ano ibig sabihin yan? Whether Christian ka o hindi, ano man ang season ng buhay mo ngayon, estudyante, nagtatrabaho, nagninegosyo, full-time mom, full-time dad, full-time leader, negosyante ka, if you're a Christian, normal ang mapagod. I-type mo sa comment section, normal ang mapagod. Come on. Sa buhay Kristiyano po natin, if you're a Christian, normal po mapagod. Ang tanong, anong klaseng pagod ka napapagod? O saang klaseng pagod ka napapagod? Normal mapagod, pero hindi normal sumuko. Kaya pansinin mo si Satan ang ina-atake niya, hindi naman yung capability mo eh. Ang gusto niyang atakihin yung iyong consistency. Yung consistency mo sa pagpipray, consistency mo sa pakikipag-usap kay Lord, yung consistency mo sa pagbibigay, yung consistency mo na time with your family. Kapag ka natira nag-cause, na-atake ni Satan, na-collapse na yung consistency mo, then doon ka mag-uumpisang mag-quit. Kaya importante yung endurance. Importante po yung ating pong constant communication with our Lord. Sabi po ni Lou Holtz, it is not the load that breaks you down. It's the way you carry it. Yung bigat po, hindi po yung nagpapabagsak sa'yo. Ang nagpapabagsak sa'yo, yung kung paano mo buhatin ng mga bagay. Lahat po tayo may problemang pinagdadaanan. Lahat po tayo may mga kabigatan. Hindi po tayo excuse sa problemang ating pinagdadaanan. Pero pagalingan po kung paano magdala. Imagine mo, may problema ka na nga. Pinapabayaan mo pa yung sarili mo. Kaya importante yung ating spiritual life. Even si Jesus Christ, nag-endure po siya sa mga pinagdaanan niya dito sa lupa. Let's look at Hebrews chapter 12, verse 3. Hebrews chapter 12, verse 3, sabi ng Bible, think about Jesus. Sabi ng writer ng Hebrew, sipin niyo si Jesus. He patiently endured the anger insults
that sinful people were shouting at him, wala kang kwenta, hindi ka totoo, hindi ka totoong Messiah. Even nga, yung mamamatay na lang siya, ang dami pa rin nagmamak sa kanya. Think about him so that you won't get discouraged and stop trying. Every time na meron po tayong pinagdadaanan ng unang inspiration natin, ang ating Panginoong Jesus. Why? Kasi even siya dumaan po sa mga insulto, even siya dumaan sa mga discouraging situation. He was tempted in every way and yet he did not sin. Kaya po si Jesus Christ yung ating pong example. That is why kung gusto po natin na maging committed sa season ng buhay natin ito, I don't know kung anong klaseng season meron ka ngayon. Kahit hindi ko pa nakikita yung resulta, kahit hindi ko pa nakikita yung total na pagbabago ng inaasahan kong pagbabago, I need to be firm in my season. Guard your heart. Bantayan natin ang ating puso. I-type nyo nga po sa comment section. Guard your heart. Bantayan mo ang isip mo, bantayan mo ang puso mo, bantayan mo yung pinaniniwalaan mo, bantayan mo yung narrative sa utak mo, bantayan mo yung mga pinapanood mo. Feed your spiritual body daily, not occasionally. Marami sa atin, di ba? Iba sa atin, nag-church lang pag Pasko. Ay, 2 beses naman, Pastor. Pasko at saka mahal na araw. We need to feed our spiritual body daily, not occasionally, but consistently. Marami po sa atin kaya mabilis ma-discourage. Hindi ko sinasabing hindi nadadaan tayo sa problema. Pero maraming mga Christian ang bilis tumumba because spiritual malnourished na pala. Walang word. Kapag wala kang salita ng Diyos sa buhay mo, mahina ang paninindigan mo. Pag wala kang prayer life, mahina ang connection mo. Hindi ka tatagal sa season na ikaw ay gutom spiritually. Kaya importante na i-feed po natin ang ating buhay ng mga spiritual na mga bagay. Huwag po nating i-misinterpret yung mga delay na pinagdadaanan po natin. Ito yung isa sa mga pinakamalaking deception ni Satan. Matagal na. Baka hindi na to para sa akin. Kapatid, nagkakamali ka. Hindi porkit matagal ay hindi na para sa'yo. Yes, may mga matagal na hindi para sa'yo, but you need to ask God for wisdom kasi may mga matagal na para sa'yo. Even si Jacob, even si Joseph, bago siya nakarating dun sa palasyo, ay dumaan muna siya sa pagiging preso. Dumaan muna siya sa, alam mo yon, sa pagiging mayordomo. Why am I saying this? Kasi may mga season sa buhay natin na parang dinidelay ni Lord. Pero sabi nga po nila, di ba, hindi porkit delay ay denied. Hindi porkit tahimik ang Diyos ay wala ang Diyos. At hindi sayang ang waiting. Every time na may mga bagay na pinag-aantay tayo ni Lord, we need to be consistent sa ating relationship sa Kanya. Stay planted. Type mo sa comment section, stay planted. Stay planted kung saan ka itinanim ng ating Panginoon. Marami mga Kristiyano, lagi nagsisimula pero hindi naman tumatagal. Lilipat ng ministry, lilipat ng church, lilipat ng commitment. Ayoko na, pagod na ako sa iba naman. Lilipat ng disiplina. Kaya wala tayong naaani kasi wala naman talaga tayong natatapos. Kaya kung saan ka tinanim ng Diyos, manatili ka hanggang hindi siya ang naglilipat sa'yo. Mga kapatid, gusto ko po sabihin sa ating lahat na hindi po natin kontrolado ang ating season, pero ang control natin, yung response natin sa mga pinagdadaanan natin. Kaya be firm. Pwede po bang palakpakan natin ang ating Panginoon? Pangalawa, and let us not grow weary of doing good. Number 1, be firm in your season. Pangalawa, be faithful in your season. Pwede po bang i-type natin sa comment section, be faithful. Kung kayo naman, nakasubaybay kayo since point number 1, i-type nyo para makatulong dun sa mga kakapasok lang sa live natin. Be firm, be faithful. Una, be firm in your season. Manatili ka kung saan ka itinanim ng ating Panginoon. Pangalawa, hindi ka lang dapat manatili, maging tapat ka. Yung doing good, galing po siya sa Greek na kalopeio, na ang ibig sabihin, to do what is noble, honorable, and beneficial. Hindi ito, yung tsambahan na paggawa ng kabutihan. Ito ay intentional, consistent, na matuwid na pamumuhay. Hindi minsan lang, hindi tuwing linggo lang mabubuhay ng matuwid, hindi tuwing mahal na araw lang, hindi tuwing hindi tuwing Pasko lang.
Hindi, yung pamumuhay ng matuwid, hindi nakadepende sa mood. Dapat nakadepende ito sa commitment natin sa ating Panginoon. Mga kapatid, ano ibig sabihin nito? Hindi ka lang mabuti kapag ka-convenient. Marami sa atin nagiging kind lang kapag ka-comfortable yung situation, kapag ka-blessed ni Lord, kapag ka binigyan ng trabaho, yan, faithful yan. Kapag ka pinagaling siya ni Lord, yan, faithful yan. Paano pagka tinanggalan ka ng trabaho? Would you still be faithful in your season? Iba sa atin, faithful sa season na paldo-paldo. Pag sinabi pong paldo-paldo sa mga nanonood po sa atin sa ibang bansa, pag sinabi pong paldo, yung maraming pera, yung bumbuhos ang pagpapala. Marami sa atin faithful kapag ka may mga tinatanggap na bonus, pag may mga close deals. Pero hindi na faithful kapag ka walang bonus. Hindi na faithful kapag walang close deals. Listen to this very carefully. Kung si Lord ang Diyos mo sa mga panahon na blessed ka, na meron ka, dapat siya rin ang Diyos mo sa mga panahon na walang-wala ka. Be faithful. I-type nyo nga sa comment section ulit. Be faithful. Kahit hindi mo feel, kahit anong mangyari, be faithful. What is faithfulness? Faithfulness is choosing obedience kahit hindi mo na nararamdaman. Faithfulness is choosing obedience kahit mahirap ang pinagdadaanan. Sabi po ni Bo Bennett, success is not what you achieve, but in who you become. Mga kapatid, ang ating pong Panginoon, nai-impress po siya hindi doon sa mga big moments ng buhay natin. Interesado po ang Panginoon sa mga consistent, small consistent way of obedience po natin. Kaya be consistent kahit hindi mo feel. Sabi mo nga sa comment section, type mo sa comment section, be consistent. Ang pinakaunang test ng katapatan, mga kapatid, pakinggan niyo po itong maigi, ay repetition. Come on, type that in the chat, repetition. Ulitin ko po, ang pinakaunang test ng katapatan ay yung repetition. Yung paulit-ulit na prayer. Oops, teka lang. Pastor, di ba parang unbiblical naman yun, yung paulit-ulit? Hindi po. Yung sinasabi lang po ni Lord na paulit-ulit ay yung paulit-ulit na hypocrisy. Pero may mga prayer na, pakinggan nyo maigi, may mga prayer na consistent, na paulit-ulit pero tapat sa ating Panginoon. Gaya ng babae, kumakatok siya sa judge, paulit-ulit, yung ginamit ng illustration ni Lord John, sa paghingi natin sa ating Panginoon. Same discipline, same obedience. Bakit pag paulit-ulit? Bakit kinakailangan i-remind ito? Kasi pag hindi ni-remind, minsan nagsasawa tayo. Pero tandaan po natin sa paulit-ulit po natin ginagawa, pakinggan maigi, paulit-ulit mong gawin ng tama. Hindi mo ginagawa dahil feel mo lang. Hindi mo ginagawa dahil alam mo yung ginagawa rin ng iba. Okay naman yun, nakaka-encourage yun. Pero bakit mo siya paulit-ulit ginagawa? Hindi dahil sa feel mo, hindi dahil sa pinush ka, paulit-ulit mo siyang ginagawa kasi alam mo ito ang tama. Kaya kung tama ang ginagawa mo kahapon, gawin mo ulit ngayon hanggang bukas gawin mo siya. Ano pa? Saan pa tayo magiging faithful? Bukod sa paggawa ng tama, maging faithful din po tayo sa pakinggan niyo maigi, sa pagmamahal sa ibang tao. Kahit na hindi tayo minamahal pabalik, magpatawad ka kahit hindi humihingi ng sorry. Magpakumbaba ka kahit ikaw ang tama. Maglingkod ka kahit walang nakaka-appreciate. Diyan ka nagiging faithful. Maging faithful ka sa time mo kay Lord kahit challenging, kahit mahirap, kahit anong pinagdadaanan ko. Magiging faithful ako sa Panginoon, sa aking life group, sa pagsamba. Magiging faithful ako kay Lord sa aking devotional time. Magiging faithful ako kay Lord sa mga trainings. Magiging faithful ako sa pagbibigay. Kahit na-challenge ang situation ko, kahit may pinagdadaanan ako, I'm gonna stay faithful because faithfulness is not about emotion. It's about everyday decision. Nalalapit ako sa Panginoon, maglilingkod ako sa Panginoon, gagawin ko ang tama kasi yun ang tama. Hindi dahil yun yung nararamdaman ko lang. Kasi may mga panahon sa buhay Kristiyano natin, hindi natin mararamdaman. Why? Hindi dahil sa hindi tayo emotional being. Yes, of course, we are created by God as emotional being. Meron tayong emosyon, pero hindi sa lahat ng pagkakataon makakaramdam tayo ng feel natin maglingkod, na feel natin ng ganito. But we need to decide. We need to make a decision. Patuloy tayong magtanim. Come on, type that in the chat. Patuloy na magtanim. Patuloy kang magtanim, patuloy kang gumawa ng kabutihan kahit walang nakakakita sa'yo. Kaya mga minamahal kong kapatid, keep sowing even when it is unseen. Patuloy po tayong magtanim kahit wala po mga nakakakita. Alam niyo po kung bakit. Marami po kasi tayong mga kapatid nawawala ng gana kapag hindi na napapalakpakan.
nawawala ng gana kapag wala nang pumapansin. Yes, meron po tayong nature na ganun eh. Kaya lang ang tanong, magpapatuloy ka pa rin ba kahit wala nang pumapalakpak, kahit wala nang pumapansin, kahit wala nang ga-acknowledge, kahit walang immediate result? Mga kapatid, magbigay pa rin tayo kahit wala pong nakakakita. Mag-serve pa rin po tayo kaya kahit hindi po tayo nang nai-spotlightan. Gumawa pa rin po tayo ng tama kahit wala pong nakakakita. Do what is right, not what is easy. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Minsan, akala natin, kapag nagbibigay tayo, ay nawawalan din tayo. Pero sa totoo lang, ito pala yung paraan ng ating Panginoong Diyos upang ipakita sa atin na siya pa rin ang ultimate source sa buhay natin. Sabi nga sa Proverbs 3 verse 9, honor the Lord with your wealth, with the first fruit of all your crops. Ibig sabihin, even sa panahon ng Bible, tinuturuan tayo ng ating Panginoong Diyos na unahin natin siya at hindi ibigay yung tira-tira lamang. Kaya na-realize ko na ang pagbibigay pala natin is not just an obligation as a Christian, but this is the way, or this is the way to show how we honor God sa buhay natin. Seek God's first. Kasi kapag yun natin si Lord sa buhay natin, nagiging tama yung perspective natin sa lahat ng ating ginagawa. Kaya nung narinig ko yung tithing at first fruits sa aking pastor, di na ako nag-atubiling sundin ito dahil alam kong utos din to ni Lord para sa akin. Kahit estudyante pa lamang ako, alam ko na hindi ako papabayaan ni Lord. Kasi nga sabi sa Matthew 6 verse 33, seek His kingdom first and His righteousness, and all these things will be added to you. Ibig sabihin, even yung mga ibon na lumilipad sa iyong pagpawid ay hindi hinahayaan ni Lord na magutom. At alam ko na ganun din tayo dahil anak niya tayo. Kaya today, let's choose us to give. Hindi dahil napilitan lang tayo, kundi dahil gusto natin honor si Lord sa buhay natin. So before I end this, I just want to remind each every one of us to trust Him as our ultimate source. So I'm Kevin Balang, one of the core leaders of Amazing Hope Crossover Campus. Punta po tayo sa point number 3. Ang sabi po ng verse 9, and let us not grow weary of doing good, for in due season we will reap if we do not give up. Ano po yung mga puntos na pinag-usapan natin kahit simula kanina? How can we stay committed in our season even when the results are not yet visible? Number 1, be firm in your season. Pangalawa po, be faithful in your season. Pangatlo po, be fruitful in your season. Yung salita pong reap, galing po yan sa salitang Greek na therizo, nang ibig sabihin to harvest, to gather results. In due season, galing po naman yan sa salita pong Greek na kairos, na ang ibig sabihin ay an appointed, God-ordained time. Now, I want you to catch this, and I want you to listen to this very carefully. Ito pong time po na season na ito na sinasabi ng Apostle Paul sa Book of Galatians, hindi po ito yung chronos na chronological time. Ito po ay divine timing. Ito po ay kairos. Hindi po ito yung kailan mo lang gusto. Ito po yung kailan gusto ni God. Yung the harvest po, diyan, yung si Lord po ang nag-schedule po niyan. Kaya yung mga pagpapala, by the way, sabi ko nga kanina, ultimately, scheduled by God, yung everlasting life. Yan po yan. Pero sa buhay po natin bilang mga Christian, naniniwala ako si Lord po ay nagpapala. Naniniwala ako ang ating Panginoon ay nagbibigay po ng reward sa mga anak po niya na hindi po sumusuko sa anumang laban ng buhay. Ang faithfulness po o ang fruitfulness, hindi po yan pinipuwersa. Napo-form po yan over time sa lahat po ng pinagdadaanan natin. Alam niyo kung bakit? Yung marami po kasi sa atin sa season na nahihirapan, hindi na naging fruitful. Bigyan ko example. Alam niyo ba nung nakaraang pandemic, marami nagsarang mga establishment. Marami pong mga businesses nung nakaraang pandemic, yung pandemic, yung COVID-19. Marami pong mga negative na nangyari. Pero alam niyo po ba, marami akong mga alam na story na kung saan pandemic, doon pa sila nag-boom ang kanilang business. Nung pandemic, doon pa sila nakapag-start ng negosyo. Naging fruitful sila sa season na mahirap. Naging fruitful sila sa season na challenging. Ganon din dapat po tayo mga Christian.
Dapat nagiging fruitful tayo, nagpapatuloy tayo sa mga panahon na kung saan nahihirapan tayo. Hindi lang sa mga panahon na madali, kundi sa mga panahon na nahihirapan tayo. Sabi po ni A.W. Tozer, God is never in a hurry. He is always on time. Meron pong gap between sowing and reaping. Yan po yung binanggit ko kanina. At sa pagitan po ng sowing at reaping, andun po dapat yung ating faithfulness. Mga kapatid, gusto ko pong sabihin sa inyo na magpatuloy lang po tayo. Pagkatiwalaan po natin yung timing ng ating Panginoon. Kahit minsan contradict sa expectation natin, minsan iniisip natin napakahirap magtiwala sa Panginoon, lalong-lalo na kapag may mga pinagdadaanan ako mahirap, kapatid, gusto ko sabihin sa'yo, lalo kang magtiwala sa Panginoon sa mga season na may hirap. Kapag nangyayari ang hindi mo inaasahan sa buhay, huwag kang magduda, huwag kang magmadali, huwag kang mag-shortcut. Magtiwala ka sa timing ni God kahit hindi mo nagigets. Huwag mong hukayin ulit yung mga seed na itinanim mo na, di ba, nagtanim ka na, nakakita ka na ba na nagtanim, tapos sa sobrang inip niya, bungkalin ko kaya, hindi pa ba tumutubo? Wala pa ba? Mga kapatid, huwag mo nang bungkalin yung mga bagay na naitanim mo. Basta-basta magpalit ng direksyon, sumunod ka lang sa ating Panginoon. Don't quit in your commitment. Huwag kang basta-basta magpalit ng mga bagay na hindi naman pinapapalitan sa'yo ng ating Panginoon. Stay planted, stay consistent, stay committed. Maglingkod ka kahit wala ka pang nakikitang growth. Magbigay ka kahit wala ka pa nakikitang return. Manalangin ka kahit wala ka nakikitang sagot. Why? Because if you don't quit, later on you will collect ang pagpapala ng ating Panginoon. Kung hindi ka susuko, mga kapatid, gusto ko sabihin sa inyo, aani ka. As I end, sabi po ng mga napag-usapan natin, sabi po ni Apostle Paul, aani po tayo sa takdang panahon. Ultimately, ito pong pag-aning ito ay pag-ani po ng eternal life. But dito po sa buhay natin bilang mga Christian, hindi po madamot ang ating Panginoon. Hindi po madamot ang ating pong Ama sa Langit. Yung naalala ko tuloy isang kwento ng farmer. Kapag ka nagtatanim po siya ng binhi, hindi po niya ito hinuhukay araw-araw. Hindi niya po tinitignan ito na bubungkalin niya na sana naman tumubo na. Naghihintay siya, nagdidilig, nagtitiwala, at hindi siya sumusuko hanggat wala pa siya nakikitang harvest. Ganon din po dapat tayo sa ating spiritual life. Maraming ginagawa si Lord sa buhay mo na hindi mo pa nakikita. Perhaps pagbabago ng pamilya mo, breakthrough sa business, breakthrough sa finances, breakthrough sa relationship, pero nasa proseso ka ng pagbabago. Si Lord ang bahala. Karamihan po ng mga ginagawa ng Panginoon sa buhay natin ay hindi po lang yung mga visible na nakikita natin. Yung mga nakikita natin ng mga visible na mga nangyayari sa buhay natin ay bunga po ng mga invisible, mga hindi po nakikitang ginagawa ni Lord sa ating buhay. Kaya ang challenge ko po sa inyo ngayon, be firm. When you feel like quitting, maging firm ka. Sa season, kahit mahirap, kahit gano'n ka-challenging, be firm. Pangalawa, be faithful. Kahit hindi ka nakikita ng iba, kahit hindi ka napapansin ng iba, tandaan mo, hindi ka man makita ng tao, ng nanay mo, ng tatay mo, ng boss mo, may Diyos na nakakakita sa'yo. Pangatlo, be fruitful by trusting God's timing. Ipagkatiwala mo kay Lord ang timing. Maging fruitful ka sa pamamagitan ng pagtitiwala sa timing ng ating Panginoon. Kapatid, let me encourage you. Don't stop in the middle of the process. Why? Because maaring you are just one season away from your breakthrough. Manalangin po tayong lahat. Panginoon, maraming salamat po sa araw pong ito. Lord, I know hindi po madali ang pinagdadaanan ng aking mga kapatid. At alam ko po, Panginoon Diyos, very challenging ang panahon po namin ngayon. Pero Lord, magtitiwala lang po kami sa malinaw na pangako ninyo sa inyong salita. We shall reap if we do not give up. Aani kami kung hindi kami susuko. Kapatid, huwag kang sumuko sa iyong pananampalataya. Keep on walking with Jesus. Keep on walking in the truth. Baka isang season na lang bago ang breakthrough mo. Huwag kang susuko. Baka 2 tulog na lang, baka 2 buwan na lang, baka konting tiis na lang darating na yung mga pinagpipray mo. Huwag kang susuko. Manatili kang tapat sa ating Panginoon. Be firm when you feel like quitting. Be faithful kapag kahit hindi ka nakikita ng iba. And be fruitful
by trusting God's timing. At kung ikaw naman, gusto mo magkaroon ng personal relationship with Jesus, gusto kong i-share sa iyo ang good news habang ikaw ay nakapikit, habang pinapakinggan mo ang panalangin na ito. Mabuti ang ating Panginoon, kaya lang nagkasala tayo. Ang sabi sa Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat tayo nagkasala, lahat tayo kinapos sa kaluwalhatian ng Panginoon, at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At kahit na anong gawin nating kabutihan sa harapan ng Diyos, hindi ito sapat para makapasok tayo sa langit. Hindi ko sinabing masama ang mabubuting gawa, that's good. Pero ang standard ni Lord ay perfection. Ang standard niya ay holiness. So therefore, kahit gaano tayo kabait, hindi iyon sapat para makapasok tayo sa langit. Ang sabi ng Isaiah chapter 64 verse 6, even ang ating mga righteous deeds ay isang maruming basahan sa harapan ng Diyos. Kaya naman nagpadala siya ng isang perfect na sacrifice para tubusin tayo sa ating mga kasalanan, at siya si Jesus Christ. Ang sabi ng Bible, for God so loved the world that He sent His one and only Son, that whoever believes in Him will not perish but will have an everlasting life. Tayo'y naliligtas sa pamamagitan ng grasya ni Lord. Lord, sa pamamagitan ng pananampalataya natin kay Jesus Christ. Kaya naman kapatid, kung gusto mong isuko ang buhay mo sa ating Panginoon, sabihin mo lang, Lord, I accept your free gift of salvation. And starting today, Lord, turuan at tulungan niyo po akong mamuhay ng matuwid. Hahanap ako ng Bible-believing church. Bilang sign ng aking kaligtasan, Lord, magpapatawad ako, magpapadisciple ako, papasok ako sa isang local church, mag-a-attend ako ng mga Bible study. Starting today, Lord, help me to become a disciple of Jesus. Lord, maraming salamat po. Pagpalain niyo po ang mga kapatid ko. I pray for breakthrough. I pray for spiritual breakthrough, financial breakthrough. I pray, Lord God, for consistency. I pray, Lord God, for provision. I pray, Lord, for protection and peace sa kanila po mga buhay. Maraming salamat po, Panginoon Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang lahat ng anak ng Diyos na pinagpala ay magta-type ng Amen and Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise God! Napakabuti po ng ating Panginoon. If you are blessed by this message, i-type niyo po sa comment section, I am blessed, at kagaya po ng like ko pong encouragement. At sinasabi po sa inyo, if this message has blessed you, simple lamang po ang inyong gagawin. I-share niyo po ito so that many people ay may chance rin po makapakinig ng mabuting balita ng ating Panginoon. This has been Pastor Paul Balgos of Amazing of Crossover Campus na nagsasabing, pagpalain ka ng Panginoon, God loves you.